last na didiscuss natin sa hydro ay ang affinity loss natin. So, for the affinity loss natin, meron tayong tatawaging affinity law table. So, itong table, nanggaling lang rin to sa formula sa affinity law. So, para mas convenient sa atin, tandaan yung mga formula. So, ito yung table natin. So, meron tayo ditong Q, that is the flow rate, H, the head, P, the power, revolution, then the diameter. And may mga numero tayo dito. Okay, so malalaman natin paano gamitin ito. So, una, let's say, ang problem ay ginawang i-compare yung hydraulic turbine to another hydraulic turbine. So, binigay kunwari yung flow rate. So, gagawin lang natin, bibilugan natin yung flow rate para at least mamarka natin yun yung nasa given or yun yung kailangan. Then, sinabi rin kunwari sa situation, kaya nag-vary yung revolution at saka yung diameter. So, eto ngayon yung formula pwede nating gamitin. So, that is relationship lang . You have the original, then you have the final hydraulic turbine. Paano gamitin yung table? Mapapansin natin dito sa formula, flow rate, then ito yung revolution, then the diameter. Makikita natin may mga exponent yan. So, yung exponent nila, makikita mo yan sa table. Let's say dun sa revolution, ang exponent is 1. Dun sa table, 1 ang intersection ng flow rate at saka ng revolution. Kaya minarkahan natin. Ganon din sa ratio ng diameter. Ang exponent niya is 3. Pagdating sa table, yung intersection ay 3. So, ibig sabihin pala niyan, yung table, pinapakita noon ang exponent sa formula. Yun yung intersection. So, proceed tayo. Hindi lang yan yung formula natin. Let's say, hindi naman flow rate. Head naman tayo. Okay? So, nag-vary sa revolution at diameter pa rin. Ito yung formula natin. Okay? So, papansinin natin yung exponent nila. Yun yung intersection doon sa ating table. Tuloy lang tayo. Another formula. Let's say, hindi naman head. Punta tayo sa power naman. So, ito yung formula. So, exponent pa rin ay yung intersection. You have exponent 3, exponent 5. So, yun yung ating affinity loss. Okay, considering lahat ay nag-vary, meaning pati revolution sa kayong diameter. So, let's say, hindi nag-vary yung isa. Pwede naman. Ito yung sample natin. Okay? So, meron tayong head at revolution. So, ang intersection ay 2. So, from this formula, hindi naman nag-vary yung diameter, meaning same sila, magka-cancel lang yung diameter sa formula. Yan ay yung matitira. Okay? Ano lang, pwede naman ganyan eh. Kaya lang, ito yung kailangan tandaan. Pag gagamit tayo ng formula base sa table. Hindi pwedeng ganito. No formula yung magagawa natin. Tandaan, hindi pwedeng dalawa yung may bilog sa column. Isa lang dapat. Ang pwede, dito sa row, dalawa yung bilog. So, ito yung kanyang formula. So, yan na yung ating affinity loss. Problem number 14. A model of hydraulic turbine to scale of 1 pf is tested under a head of 7.5 meters. The prototype works under a head of 180 meters and is to run at 500 RPM. At what speed should the model be operated? Given yung scale or the ratio ng dimension or diameter, 1 pf. Okay, so sa scenario sa problem, yung model yung mas maliit. Okay, makikita mo yan kasi yung prototype daw, gumagana siya at the head of 180. Yung model, 7.5. So malamang mas maliit yung model. Pero hindi naman palaging ganoon. May mga problem na mas maliit yung prototype.
Okay, anyway, tuloy tayo. Given ang head ng model, 7.5 meters. Ang head ng prototype, 180 meters. Speed ng prototype, 500 RPM. Required is the speed of the model. So, ang solution natin, ito yung ating table. Kung saan, ang hinahanap ay yung speed. So, speed yung bibilugan natin. Then, pag chinek natin yung given, nag-vary siya sa head at nag-vary siya sa diameter. Kaya, ito yung ating formula. Then, substitute na lang natin. Lalabas yung answer natin, 510.31 RPM.